Okay. Good day po ulit mga kabaro, mga kataktik. So, mag-share po tayo no, na financial education naman ngayon o yung patch session natin ngayon is Pera Advancement Training at Home. As requested po nung iba nating kabaro na sabi na is mahina ang signal, hindi sila nakaka-attend ng ating financial literacy webinar. Okay, so gagawin ko, dadaling ko from my home to your home yung ating financial education. So, let's start po. Okay, so welcome po sa IMG. Okay, financial education, is it an option? It's a necessity. International Marketing Group is committed to educate and empower 30 million families by 2030. So, I wish makasama po kayo dyan. By the way, let me introduce myself. I'm Captain Noli Malipot, Master Mariner. AFP, hindi po ako Armed Forces of the Philippines, no? So, Marketing Director po ako ng International Marketing Group. Okay, Associate Financial Planner. Yan po yung AFP. Financial Coach ng Truly Rich Makers Team. Certified Life Insurance Underwriter, Investor, Master Mariner by profession, and Financial Educator by heart. Okay. Since natutunan ko po ito nung age 40 or 42, no? Nakita ko po na kapakipakinabang, no, especially po sa ating mga kapwa marino or OFW, no, para hindi masayang yung ating pinaghirapan. That's why we kailan ko ba na to? 2014 nang one time ma-invite ako dito sa seminar ng IMG. Okay? So, tuloy po natin. Our mission is to help every family achieve financial freedom and no family left behind. Okay? So, we believe many people today are financially struggle due to lack of financial education. Okay? Ito po yung libro, no, ng The Secret to Saving and Investing Your Future, Building Your Future. Okay? So, sa ngayon, hindi na siya magiging secret. 50% po nitong laman nitong libro na to, i-reveal ko po sa inyo. And then yung 50% is your action, no? Para maging 100%. So, pag nabasa niyo po itong libro to, libre po to pinamimigay namin doon ng libre. Okay? Once mabasa niyo po itong libro to, you will become your own financial educator. Financial education is not just for the wealthy, it's for everyone. So, sa libro po na to, malalaman ninyo yung 4 key financial concepts that we need to learn. Ano po ba yun? Yung X-curve concept. Number 2, power of compounding interest. Number 3 is yung pay God and yourself first. Number 4, building solid financial foundation. 4 lang po yan na dapat nating malaman, matutunan at matandaan para sa ating financial security in life. Okay? So, let's proceed sa first concept, sa X-curve concept. Okay? Ito po yung X na gustong-gusto kong balikan. No? Yung X-curve concept. So, meron po tayong dalawang line dyan, yung blue and red line. Yung blue line po, kung tawagin yan, is money line. No? And then, yung red line, kung tawagin po, is responsibility line. So, dapat po yung money line and responsibility line, dapat yan mag-cross. No? Habang bata po tayo, wala pa tayong savings. Ano po? Bakit po? Kasi mataas pa ang ating responsibility. So, dapat pagtandaan natin, maging balance yan. Lalaki ang savings natin and mababawasan na yung ating responsibility.
dapat maka-form po tayo ng tinatawag na X. No? Yan. Bakit malaki ang responsibility natin habang bata tayo? Kasi nandun yung food, shelter, and clothing. Dagdag pa yung health at mga utang, sari-saring utang. Okay? Yan bang apat na yan, yung food, shelter, and clothing, permanent or permanent? Permanent po yan, mga kaibigan, mga kataktik. No? Hindi po natin pwedeng alisin yan. Okay? And saan po ba natin kinukuha yung pantustos natin yan? Yan ay kinukuha natin sa tinatawag nating active income. Kailangan nating magtrabaho, magpagal, okay? Magpagod. No? Habang bata pa tayo. Okay? Yan yung tinatawag na first stage of man's financial life. Man at work. Okay po? Then, dapat pagtanda natin, money works for you na tayo. Yun yung tinatawag na third stage of financial life. Yung man at work. Money at work. Okay? Ano yung sinasabi na nabanggit ko yung, sabi nyo, sir, nabanggit mo yung stage 1 tsaka stage 3. Yung stage 2 hindi mo nabanggit. Yung stage 2 po of man's financial life, yung dito yung sa gitna ng X, no? Dapat ma-meet natin yan dyan. Ano yung second stage of man's financial life? Yung man and money at work, no? Paano mangyayari yan? So, habang tumatanda tayo, napapagraduate natin yung anak natin, tapos na ng college, no? Okay? Yung pinatutustos natin sa college nila, sa tuition fee, no? So, dapat hindi natin yung dinadagdag sa expenses. Ise-save na natin yon para pandagdag sa investment. So, doon mabubuo yung man and money at work, yung stage 2. Ano po? Yan. Dapat pagtanda natin, nabanggit ko nga kanina, yung food, shelter, clothing, permanent po yun. Education, permanent pa rin, no? Kahit pagtanda. No? Ang health, dapat meron ka ng health care, no? Insurance, wala ka ng utang dapat pagtanda mo. No? Education, kasi habang nagtatrabaho ko, minsan nag-aaral ka pa rin, no? Yan. Sa pagbabarko, akala ko noon 3 years lang ako mag-aaral. Pero habang nagbabarko pala ako, tuloy yung pag-aaral, no? Yan. Okay? Dapat pagtandaan natin, ano na lang tayo, kagaya nagpapatuka na lang ng manok, no? Money works for you. Meron tayong ATM, automatic teller machine, no? Okay? Sa buhay po ng tao, may tinatawag na 2 ifs in life. Ano po yun? Number 1 is how if you die too soon. Problema po ba yun? Problema po yun. Ang tanong, kaninong problema yun? Problema yan nung maiiwanan mo. No? Okay? Ano pa ang solusyon? Mamaya bibigyan natin yan ng solusyon. Okay? Ang second problem, how if you live too long? Problema din po ba yan? Problema yan. Kaninong problema yan? Sa'yo. No? Kahit ano yan, gusto mo nang kunin ka ni Lord, ayaw ka pa rin kunin ni Lord. No? Malaking problema mo yan. And magiging problema din yan ang kasambahay mo. No? Kapag ikaw ay walang passive income. No? So, alin sa dalawang problema ang gusto ninyo? Okay? Anyway, don't worry, bibigyan natin ng solusyon yan. Para kahit sa alin sa dalawang problema, hindi ka mamumroblema. Or, yung kasama mo sa buhay, hindi mo problema. Okay? Ano yung solution natin? How if you die too soon? Protect your family by instant money or income replacement. Doon po papasok yung mga insurance. Okay? Diyan po papasok yung life insurance, no? Na kung sakasakaling kunin ka ni Lord ng maaga, yung maiiwanan mo is hindi malakas yung iyak. No? Hindi abot kanto ang iyak. Okay? So, yan importansya po ng mga insurance company o life insurance. Okay?
So, doon naman tayo sa problem B, you live too long. Okay? Ano po ba ang solution doon? Protect yourself by investment. Yung tinatawag na living on interest, no? Yung sa passive income. Okay? Mamaya papaliwanag ko sa inyo ano ba sinasabing sa interest pa lang buhay ka na. Okay? Yan. Kung meron ka niyan, meron kang investment, no? Pagtanda mo, dalawang klase lang pupuntahan natin pagtanda eh. Sa mga anak natin, no? Yung papasapasahan ka or pag-aagaw-agawan ka. 'Di ba? Pagtanda mo kahit anong pabango ang ano mo, ang spray mo sa katawan mo pag wala kang pera, no? Ibang amoy lupa ka pa rin sa sa mga kasama mo sa bahay. Pero kung kahit amoy lupa ka at meron kang pera, meron kang retirement fund, meron kang investment, no? May passive income ka, by love na love ka ng mga apo mo, no? Yun po yung realidad. Minsan kahit gaano ka kamahal ng mga anak mo, pagka minsan apektado na rin sila sa finances, no? Minsan isang halimbawa po, no? Magkapatid, no? Saan ba kadalasan pupunta ang pag tumatanda? Sa mga anak, sa mga manugang. How if ganito ang marinig mo? Kuya, baka naman pwede na si nanay, si tatay. Kasi si Junior nagpapabili ng gadgets, hindi ko mabilan. No? Bakit? Kasi sa kanila lahat napupunta yung sweldo ko eh. Saan? Pambili ng gamot. Diba? Medyo masakit sa pakiramdam yan, no? Sa pagtanda natin, kung naririnig natin ganun usapan ng mga anak natin. Hindi maganda sa pandinig. Bakit? Kasi nagbuwis buhay ka para sa kanila, no? Napag-aral mo sila, napagtapos, pero maririnig mo yung ganun, hindi magandang pakinggan. No? Pero ganun talaga minsan. Pero what if, baguhin natin yung senaryo. Tumanda ka with passive income, no? Ito yung isang senaryo. Dumalaw yung yung anak mo babae, sabihin niya sa anak mo lalaki, "Kuya, baka naman pwede dun sa amin si nanay at si tatay." No? Namimiss na siya ng Junior. 'Di ba? Iba kapag ikaw ay may passive income. No? So, alin sa dalawang gusto niyo? Pag-aagawan or pagpapasapasahan? Okay? So, it's up to you po. No? Reality check. What is actually happening when we grow old? Does money line grow up or down? Okay? Does responsibility line go down or up? We really need to know how to increase our money line. Kung mapansin niyo po kanina, yung blue line tsaka red line, kapag hindi po siya nag-form ng X, no? Sa ibabaw yung red line, naging straight line. Yung blue line sa baba, naging straight line. Ano ibig sabihin? Wala kang savings, mataas pa rin ang responsibility mo, pagtanda mo. Kadalasan nangyayari dyan, hindi naman sa ang magulang is konsentidor, no? Okay? Hanggang sa tumanda, nag-asawa yung anak niya, nandun sa kanila, no? So, yung sinasabi na hanggang sa tumanda, mataas ang kanyang responsibility. Okay? Sa hospital po, kapag yan nag-flatline, hindi maganda ang ibig sabihin. No? So, dapat po makaka-form tayo ng X-curve concept. We need to know how fast money doubles. Okay? So, concept number 2 po tayo, yung power of compounding interest. No? Ito po, matagal ng formula by Albert Einstein. Nung umattend ako ng seminar na to, doon ko lang natutunan tong power of compounding interest. Yung tinatawag na rule of 72, no? Sa rules of the road hanggang rule 40 lang mahigit, no? So ito isang rule lang to, rule of 72. Marami ka nang matututunan sa rule of 72. Ano po ba tong rule of 72? Yung 72 po is constant yun, no? Okay? Rule 72, malalaman mo yung number of years na magdodoble ang pera mo. By means nito, no? Kung alam niyo mag-derive, no?
malalaman nyo kung ang kausap nyo is scammer or not. Yung pag sinabihan ka na your money will double in 2 to 3 months, alam nyo na kung ang kaharap nyo is scammer or not by using this rule of 72. Okay? So, example tayo. Okay? Sa rule of 72, you open a savings account in the bank. Meron ka halimbawa 100,000. Okay? For calculation purposes lang po, assuming binibigyan po tayo ng bangko ng 1% interest. No? Using the rule of 72, 72 divided by 1% is equal to 72 years. Ibig sabihin, after 72 years, magdodoble daw po ang pera natin. Okay? Ang tanong, ilang 72 years meron tayo sa buhay? No? At the age of 29, pag edad mo ng 101, tama po ba? May 200,000 ka na. Okay? So, ganyan lang po kasimple. Okay? Another example po of rule of 72 or compounding, power of compounding interest. Okay? Yan. Next, assuming yung bangko before, way back 1990s, yung time deposit nun is nagbibigay sila ng 4%. Okay? So, assuming mayroon pang time deposit sa mga panahon na to na nagbibigay ng 4%. Okay? At the age of 29, nakausap ka raw ng bangko, sabi siya ng bank manager, ilagay mo yung pera mo sa sa time deposit. Bibigyan ka ng 4%. Okay? Using the rule of 72, okay, every 18 years, no, 72 divided by 4 is equals to 18. Every 18 years, magdodoble po raw ang pera mo. Maganda, di ba? Okay na ba yan? 400,000. Okay? How if bigyan ka naman ng, let's say, cooperative, no? Nagbibigay sila ng 8%. Okay? Same formula, 72 divided by 8 is equals to 9. Every 9 years, magdodoble ang pera mo. Assuming, naglagay ka rin same amount, 100,000 dun sa cooperative. Okay? After 36 years or every 9 years, magdodoble ang pera mo. Magkano po ang kalalabasan yan? 1.6 million. Okay na po ba? Malamang sabihin mo, okay na. Di ba? 100,000 lang naman lagay mo eh. Tumubo ka na ng 1.5 million. Okay? So, sa IMG, nung natutunan ko to, naka-attend ako ng seminar sa IMG. Una, sa bangko naka-encourage sa akin na na mag-invest yung bangko, yung UITF, no, na tinatawag, yung bank manager. Pero nung naka-attend ako ng seminar na to, doon ko nalaman, dito pala sa mutual fund, sa long term goal, makaka average interest ka ng about 12%. No? So same formula, 72 divided by 12 equals 6. So every 6 years magdodoble ang pera natin. So, example, same amount, 100,000, magkano po ba siya at the age of 65? Guess, magkano po? Okay, so that is 6.4 million. Diba? Imaginein mo, yung 100,000 mo, tinago mo sa bangko ng 36 years. Okay? Binigyan ka ng bangko ng 400,000. Kung merong 4% silang product, no? O investment na may bibigay. Diba? Assuming meron, okay? Binigyan ka ng 400,000 sa kanila, saan ba nila nilalagay ang pera ng bangko? Diba? Saan? Naglagay ka ng pera sa bangko, okay? Pag umutang ka, patutubuan ka. Ang pinapatubo sa iyo not more than 1%, about 0.1 to 5%, no? Hinati na nila dati 0.25%, no? Ngayon 0.1 to 5%. Okay? Naglagay ka ng 100,000, then mangungutang ka,
tutubuhan ka ng 3.5% per month or 42% per annum, no? Okay? Yan. So sa bangko, okay, yung invest mo sana sa bangko, lagay mo sa mutual fund, magiging 16 times, no? I'm not against with the bank, mga kaibigan, mga kataktika, kasi may pera din ako sa bangko. Ang nilalagay ko sa bangko, yung tinatawag na emergency fund. Okay? So, binigyan ka ng bangko ng 400,000 sa kanila yung buo, yung 6 million. That's why one time, nag-withdraw ko sa bangko ng about 250,000 para pampintura ng bahay. Hanggat maaari, ayaw nilang mag-release. Bakit? Kasi alam nila ang importansya ng 100,000 na may tatago mo sa kanila for long years, 36 long years. Alam nila kung magkano magiging result nun. Okay? Yan po. So, it's up to you. Saan nyo gusto mag-invest? No? Yung 4%, 8%, and 12%, yan po yung tinatawag nating investment vehicle. No? Okay? But where will you squeeze out the money to invest? Okay? Ang problema po sa atin, no, most people want to save but don't know how. Most people only know how to spend. Anyway, lahat po tayo dumaan dyan. Even ako before, no? Even yung mga anak ko, okay, dumaan dyan. Ang kagandahan lang, nung dumaan ako sa IMG, ano, actually saver na ako eh. Ang nagustuhan ko sa IMG, they convert people from spender to saver to investor and entrepreneur. No? Yan po ang nagustuhan ko sa IMG. Okay? So ako, saver na talaga ako since bata pa. Kasi alam ko yung hirap ng buhay eh. No? Naranasan ko yung bata pa lang ako, elementary, nagbebenta na ako ng kung ano-ano, ice candy, ako jeepney wash, no? Yung tawag nila is barker, no? Ang tawag namin yan ng bata ako is starter, yung nagtatawag ng pasahero. Okay? So that's why bata pa lang marunong na ako mag-save. Ang problema lang, takot ako mag-invest, no? Nung nadaan ako dito sa seminar ng IMG, doon natutunan ko mag-invest. Doon nawala ang takot ko sa insurance company. Okay? So ito po ang formula na ginagamit ng karamihan sa atin. Income minus expenses equals savings. Ang tanong, may nase-save po ba? Wala. Kaya nga sabi ni Warren Buffett, do not save what is left after spending. Spend what is left after saving. Ano po? Yung best formula po is pay God and yourself first. Okay? Ito yung pangatlong concept na po natin ng financial security. Okay? So, ito yung best formula. Income minus tithes, okay, 10%. It's up to you. Kung gusto nyo 15, 20, it's up to you. And minus savings, yung 20%. Yung 20% po na yan, o 30% of your income will save you in the future. Okay? Mamaya po malalaman nyo kung bakit. And then, yung 70% is gamitin nyo sa lifestyle. No? Pero ang suggestion ko po sa mga marino, sa OFW, 70% ng gross income mo is masyadong malaki para sa lifestyle. No? Dapat, ang suggestion ko po sa mga marino o OFW is about 50% of your income i-save ninyo o 40% i-save ninyo, no? Then yung remaining na 50%, malaki pa nga yan eh, no? Kung let's say official o engineer ng barko, malaki yan yung 50% para gamitin sa lifestyle, no? Okay, so yan lang po example natin, pero I suggest sa mga marino is 50% of your income i-save at i-invest po ninyo, no? So that you can retire early and wealthy po. Okay, example, meron kang kinikita na 100,000 minus 10,000, no? Ang tithing po naman para sa akin ang tithing po
is hindi lang naman yung pag nagbibigay ka sa simbahan eh. Yung tithing, consider ko na rin yung charity. You know? Mag charity works ka. Tumulong ka sa sa kamag-anak mo. Number 1 mong tutulungan yung kamag-anak mo. That is biblical po, mga kaibigan, mga kataktik. No? Unang-unang mong tulungan ang kamag-anak mo. Okay? So 10% ng pwede mong i-offer doon sa mga kamag-anak mo. Then, i-save mo yung 20% ng income mo. At sabi ko, hindi lang 20% So, sa example natin, 20% lang. I-save mo siya at i-invest mo. Okay? Mamaya, malalaman nyo kung importansya ng 20% na yan. Na pay yourself first. No? Para pagtanda natin, hindi tayo magmukhang kawawa. And then, 70% or 70,000, gamitin mo sa lifestyle. No? Yan. Yan yung prosperity formula ni Brother Bo Sanchez or abundance formula. Po, nothing will change if you want change. Tama? Tama or tama. Okay? With discipline and financial literacy, you can create millions. Spending is a habit and so as is saving. Okay? Eto na. Yung 20 pesos mo, or 20 pesos a day, or 600 pesos a month. Okay, magkano po yan sa loob ng 30 years? Kung ininvest mo siya consistently, long term, doon sa 12% na interest or investment vehicle. Diba? Kaya mo pa ba ng 3,000 a month? Diba? Kung may anak ka, siguro 3,000 a month. Or magkano yan? 10 pesos a day. Tama po ba yan? 100,000. 3,000 man. Tama po yan? Calculator natin. 100 pesos a day. Mahina ako sa mga mga kaibigan. Okay? 15,000. Dito tayo sa 15,000 per month. Magkano po yan per day? Okay? That is 500 pesos per day. Tama po. In 30 years, magkano po siya? Compounding yan, about 51 million. Dito papasok yung sinasabi ko na living on interest. Okay? Ilan po ang 5% ng 51 million? Tama po ba? 51 million times 0.05. 10% pala mga kataktik. Hindi 5%. Okay? That is 5.1 million. No? Kukunin mo yung 10% ng 51 million, that is 5.1 million. I-divide mo sa 12 months in a year. Okay? Meron kang 425,000 na budget kada buwan. Maliit, malaki. Okay? Yan yung isa na pwede maging tinatawag ng income replacement. No? Kumikita ang investment mo ng 12%, kinukuha mo lang ang 10%. So, I think yung 425,000 a month, pagtanda mo is hindi mo na siya makukonsume. No? Siguro love na love ka ng ng mga apo mo, ng mga anak mo kung meron ka laging 400,000 a month na budget. 'Di ba? Yan yung sinasabi ng living on interest. Sa interest pa lang buhay ka na. Diba? So magkano kaya mong i-save at i-invest consistently long term? Okay? It's up to you. Yung sinasabi ko na 15,000 a month, magkano lang po ba yan? Kung ang kinikita mo is let's say 200,000 a month. Diba? Ilang percent lang yan. Diba? Kung mas kaya mo ang 30,000 a month, siguro you can retire early and wealthy. Magagawa mo yun.
Okay po. Maraming way of investing. Okay? Nasa sa inyo po yan kung paano nyo gagawin yung investing. Next, time is more valuable than money. You can get more money, but you cannot get more time. Agree? I wish you will agree. So, doon po tayo sa last concept natin, yung solid financial foundation. Okay? Ano po itong solid financial foundation? Kumbaga sa bahay, mga kaibigan, mga kabaro, mga kataktik, ito po yung paggawa ng bahay, hindi natin sisimulan sa bubong. From the word foundation, simula sa pundasyon ng bahay natin. Yun dapat ang patatatagin natin. Okay? Unahin natin yung healthcare. Tama? Sunod natin yung income protection. Okay? Wag po tayong magaya dun isa-isang kakilala ko. Actually, hindi ko kakilala. Kamag-anak ko. Ang unang hinahanap niya is yung hindi ko nababanggitin yung pangalan ng company. Yung pang final expense. No? Sabi ko, unahin mo muna yung healthcare bago yung pang final expense. Habang nagtatrabaho ka, dapat ang proteksyonan mo yung sarili mo. Okay? Maganda yun, meron kang pang final expense. Pero sana, unahin mo muna si St. Luke's bago kay St. Something. Diba? Next, eliminate debts. Okay? Tanggalin po natin yung utang natin. Before pandemic, may tinatawag na good debt. No? O good utang kung tawagin ng iba. No? Okay? And next, after po ng wala na tayong utang, okay? Mag-create po tayo ng emergency fund. Then after emergency fund, doon na tayo simula mag-invest. Okay? Papaliwanag ko po kung bakit. Okay? Isa-isahin natin. Healthcare, long-term and short-term. Okay? Sa insurance po, no, mga kabaro, mga kataktik, meron po tinatawag na short-term and long-term. Yung short-term, yung babayaran mo po siya taon-taon, may mangyari sa iyo o wala, tiway na po. Sa insurance company po na po yun. Okay? And ito naman po, yung mga ibang company, ibang mining company, ibang principal, is meron tinatawag na employee benefit. Yung tinatawag, is basta kung tawagin lang, maxi care, no, sari-saring care. Okay? So, yan po, meron ng iba niyan kapag tayo ay pinapakinabangan ng company. Okay? As long as tayo ay employed or tayo ay productive. So, from 21 to 60, may enjoy natin yan. No? Yan yung tinatawag na HMO. So, dapat meron din tayo yung pang long term. Ano po yun? From age 61, no, to 80. Okay? Ano yung long term? Dito po sa IMG is yung Kaiser. No? Babayaran mo lang siya for 7 years. Okay? And lifetime ka ng health insured. Okay? And tutubo pa rin po yun. Para siyang tinatawag na BUL. Combine siya ng health insurance and investment. Okay? Yun po yung nagustuhan ko rito sa blessing in the sky po, no? Yung nangyari sa akin nung nag-avail sana ako sa bangko nung para sa anak ko, about 100,000 100,000 yung inabail ko noon o 105 annual payment. Okay? Ang pagkakaiba lang, mga kaibigan, mga kataktik, is nung after a week, tumawag sa akin ng bangko, pipirma na daw uli ako ng panibagong kontrata, which is nakapag-deduct na sila ng about 100,000 doon sa bank account ng anak ko. No, kasi in-advise ako ng bank manager na wag ko raw ilagay lahat ang pera sa savings. No? Lagay ko raw daw sa investment. Which is maganda yung turo sa akin ng bank manager. Ang hindi maganda, after a week, pinapipirma uli ako ng panibagong kontrata na may plus 3,000. Ano po yun? Yung rider clause, no? Na 3,000 dahil ako po daw ay marino. Okay? May risk rider siya. And the good thing,
bago ako, within a week na yon, naka-attend ako ng seminar ng IMG. Okay? Doon nga, na-meet ko tong long-term care na Kaiser. Okay? Yung 105,000 na avail ko, good for 3. Okay? Yung sinasabi nga natin, you pay for 7 years. Okay? 60,000 sa anak ko, plus 35 sa akin, plus 35 sa misis ko. Around 130. You know? Around 130. And yun dun sa dun sa bangko, around 120. So, lamang lang ng 10,000 pesos. Okay? Ang ginawa ko na lang, nung kwinenta ko nga, mahina ako sa mathematics. Sabi ko, ito good for 3 na. Lamang lang ng 10,000. Pero good for 3 na. Samantalang doon sa kabila, good for 1 lang, 120,000. Kaya lang, babayaran ko siya for 10 long years. Dito sa Kaiser, babayaran ko lang ng 7 years. So, mas ganansya pa rin ako. And then, ang kagandahan, nung tinignan ko yung return, mas malaki ang return nitong sa Kaiser kumpara doon ino-offer ng bangko. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan ng bangko and yung insurance company. Okay? Ang makaka-call action lang kasi sa inyo doon sa atin, dyan sa insurance company, yung misa sinasabi nila na every 2 years, bibigyan ka na ng ganito. No? Yun ang mga pang-call action minsan. So, titingnan natin yung mga pang-call action nila. Ako, kinocompute ko yan eh. Every 2 years, bibigyan na siya ako ng 20,000. Magkano ba yon every month? No? Parang gano'n. Gano'n ako mag-compute. No? Parang gano'n, 20,000 every 2 years. May enjoy ko na raw ang 20,000. Divided by 24. So, every month, meron akong about 833 pesos. Parang gano'n. Parang hindi pa abot eh. Divided by 2. Parang 10,000 lang eh, every 2 years, no? So, around 400 lang. Tama-tama na siguro, pwede pang pang libre, pang burger, no? So, doon ako na call action, doon sa kanilang mga gano'n na propaganda. Okay? The good thing, within that week, naka-attend ako ng seminar ng IMG. Kaya sinabi ko doon sa bangko, doon sa insurance company, kung i-add nyo pa yung 3,000 additional, wag na lang. Take it or leave it. Withdraw na lang. So, nakapag-withdraw ako doon, then, inabail ko tong sa IMG na good for 3. Ako, sa misis ko, at saka sa anak ko. No, so, na kami, tapos na po yun, yung 7 years na yun. So, long-term healthcare insured na po kami. Ginagamit ko pa rin po yun sa company na HMO, no? Kasi itong sa Kaiser, sa IMG, tumutubo kasi ito eh. Kumikita ito. That's why inuuna kong gamitin itong sa HMO in case of medical cases. Yan po. So, dapat meron din po tayo niyan. And, question, kadalasan yung sakit, wala dyan sa 21 to 60. Pwede, nasa 21 to 50. Pero kadalasan, mostly, ang sakit, 60 and beyond. No? Ang problema, pagdating mo ng 61, hindi ka na makaka-avail sa mga insurance company. Maka-avail ka man siguro pero napakamahal. Okay? Ang insurance po, ito yung hindi mo kailangan ngayon, no? Pero hindi mo mabibili kapag kailangan mo na. Okay? Yun po yung pagkakaiba. Doon ko, dito sa seminar ng IMG, doon ko naintindihan yung mga bagay-bagay na gano'n. No, about sa insurance. Okay? At the good thing lagi is nakaka-save po ako. No? Yung yung talagang mission nila, help people to save and invest. No? Mamaya malalaman nyo kung bakit ka nakaka-save. No? Pag member ka ng IMG. Okay po? Next, solid financial foundation, income protection. Okay? Kung meron na kayong healthcare, walang problema. Healthcare, may short term, may long term, okay yan. Okay? Income protection, ano po yan? Yan yung life insurance. Okay? Diyan.
Diyan papasok yung life insurance. Ito pong life insurance is hindi po to para sa breadwinner, no? Ito po para sa mga maiiwan. Yung tinatawag natin kanina na problema, yung how if you die too soon. Ito po yung para sa mga mahal natin sa buhay. Okay? For illustration on how proper protection works, ito po yun. Ikaw ang breadwinner, okay? Ang target mo is dun, may akit mo dun sa tuktok, no? Mabigyan mo ng comfort luxury yung pamilya. Okay? Yan. How if yung breadwinner na wala, kinuha ni Lord? So, back to zero. Back to poverty. Ano po? Pero, kung meron siyang, yung breadwinner, may life insurance, may income replacement, no? Ang magte-take charge dyan, yung insurance company. No? Para hindi magbaback to zero. Para if something happened to sa breadwinner, yung iyak ng mga mahal sa buhay, hindi aabot do sa kabilang kanto. No? Kumbaga sa dampi-dampilan ng luha. So, yun po ang role ng insurance company. Okay? Para naman, pag nawala yung breadwinner, no, hindi problema kinabukasan, no, kung saan kukuha ng, let's say, pang-upa sa bahay, pang-tuition, ano po, yan. And another thing, kapag ang breadwinner life insured, no, nakaka-develop yan ng loyalty. Ano po? Ano yung loyalty? Pagka minsan, sabi ng iba, kaya daw nag-aasawa yung mga naiiwanan, kasi for companionship. Pwede siguro kung age 50, age 60, masabi ko companionship. Pero kung bata pa, hindi. Reality po, kaya nag-aasawa yung mga naiiwanan. Kasi, wala silang katuwang. No? Sa responsibility na naiwanan nung breadwinner. Yun po yung reality, mga kaibigan, mga kabaro, mga katakti. That's why yung babae, nag-aasawa po ulit. O kung yung lalaki, kulang yung kanya kinikita, nasanay siya yung partner niyang babae, may kinikita rin, no? Hindi siya nag-aasawa lang just for companionship. Ano po? I wish, tama ko, no? I wish, tama. Okay po. So, yan po ang role ng insurance company. Ano yung income replacement formula po na ginagawa namin? Ito yan. Annual income, okay, is monthly salary times 12 times 10. Let's say example, mayroon kang 30,000 per month times 12, okay, that is 360,000 per year. Times 10, okay, yung 10 po, that is 10 years. Okay, so dapat meron kang 3.6 million na income replacement or insurance plan. No? Okay, paano siya magiging income replacement? I-multiply mo raw sa 10%. Yun yung sinasabi ko kanina na LOI. No? Yung 3.6 million, i-times mo ng 10%, kukunin mo yung 10%, no? Okay? Magiging 360,000. Divide mo ng 12, magiging 30,000 per month. Okay? That is income replacement. Bakit 10 years? Yan yung, ano lang po yan, simple calculation na kapag nawala yung breadwinner, is mabubuhay kayo kung ang lifestyle niyo is 30,000 per month ng 10 years. Okay? Kung gusto niya ng 20 years, di multiply niyo sa 20. That is about 7.2 million. Okay? Para 20 years, kahit sitting pretty yung yung pamilya niyo, is mabubuhay. Kung ang budget nila is 30,000 per month lang. Ano po? Yan po yan. Next. Eliminate debts. Yan. Tanggalin po natin yung mga utang. Nabanggit ko kanina, before pandemic, may tinatawag yung iba na good debt. No? Na umutang ka raw, patutubuan ng 3%, pero kung gagamitin mo naman sa investment, nakikita ng 10%, ibig sabihin, meron ka pang 7% na kinikita. Pero, during and after pandemic,
napansin ko, there's no such good debt. No? Marami pong business ang bumagsak. No? Kaya kailangan talaga dapat, I suggest, zero po tayo sa utang. Ano po? Okay? That can turn into a disease. It could control your life, diminish your happiness, and limit your freedom. Sa totoo lang, hirap matulog pag may utang ka. At mahirap din gumising pagkatulog mo. Kasi andun pa rin yung problema mo ng utang. Buwan-buwan. Kung saan ka kukuha ng ipambabayad mo buwan-buwan. Pag due date ka na. Ano? Okay? Getting out of debt may be one of the hardest thing to do. It takes a lot of effort and time. But you must persevere. Okay po? You can never be truly free until you are debt-free. Next, emergency fund. Yan. Kadalasan, sa mga marino, malakasabi ko ang mga marino pag negative is yung meron silang tinatawag na pagsampa is yung cash advance. Ano po? Bakit nagka-cash advance? Kasi wala silang emergency fund. Ano yung emergency fund? Okay? Magbibuild po kayo ng about 3 to 6 times ng inyong income or more. Or kung hindi naman, 3 to 6 times ng inyong monthly budget. Let's say 100,000 per month ang budget ninyo. Meron ka dapat 600,000. Pero ang suggest ko sa mga marino is about 1 million siguro. Or 10 times. Diba? Bakit? Kasi kung mapasarap ka ng bakasyon, di ba? Hindi man mapasarap ng bakasyon, yung line up mo hindi ka agad maibigay. So tatagal ka, di ba? O, dapat meron kang emergency fund para pagbalik mo ng barko, hindi ka matetempt mag-cash advance sa manning company. Para saan po ba yung emergency fund? Yan, kapag nawalan ka ng trabaho. Okay? Na NR ka, sa evaluation mo, hahanap ka ng panibagong company. Okay? Nagkaroon ng major repair, ang bahay mo, dinaanan ng bagyo. Diba? Diyan mo gagamitin yan. Saan? Kung may kotse ka, major repair. At yung pinaka-importante, medical expenses. Okay? Diyan po number 1. Gamit na gamit ang emergency fund. Okay? At marami pang iba. Having extra source of funds can give your family a peace of mind during a stressful time. Tama po? Yung isang kakilala ko, sabi niya, pag sampa niya raw, babayaran niya rin daw kagad. No? Yung, hindi siya nagka-cash advance sa company. Nagka-cash advance siya sa akin. No? Kulang na sabihan ko, nasa yung plane ticket mo na sana o kontrata. Diba? Yan po. Wala siyang peace of mind. Next, investment. After po natin ma-put up yung 4 layers ng foundation, then we go to investment. Tsaka tayo mag-jump na investment. Bakit? Kasi pagka minsan mag-jump tayo na investment, wala tayong emergency funds. In case of emergency, sana natin kukunin yung ating pang gagastos sa hospital. Sa investment. Okay? Kung may utang nga, saan mo kukunin yung pambayad sa utang? Sa investment. Kung wala kang life insurance, something happens, saan kukunin yung pang pang expenses mo? Panggamot sa hospital, sa investment. Sa tingin niyo ang investment mo magsasucceed? Hindi. Diba? Kaya isang kakilala ko na 30 years na kanyang inipon, no? 30 years may nangyari sa kanya sa loob ng yung kalahati na kanyang naipon na 30 years nawala po after niyang mawala, di ba? Kalahati nun ang nawala. Saan nagamit? Medical expenses, di ba po? So dapat unahin natin si St. Luke's muna, no? Kasi the common cause of death naman is hindi puro aksidente. Number 1 cause of death is yung health. No?
Ayan. So, we need to invest. Okay? Why we need to invest? To achieve our financial goals. Yan. Pagdating na naman sa pag-invest, no? Before kayo mag-invest, mga kaibigan, mga kataktik, mga kabaro, mag-set muna kayo ng goal. Para sa inyo ba ilalagay yung goal, yung ini-invest ninyo? Kasi kagaya ng isang kakilala ko rin, nag-put up siya, nakikita ko yun sa Facebook. Ngayon, hindi ko na nakikita. Before, nag-boom siya eh. 3-letter, ano lang yun eh, 3-letter company. Hindi ko na ma-mentionin. Doon nag-invest yung pinsan ko. No? Ang problema, nung nag-pandemic, gusto niya nang kunin. Naka 1-year payment na siya. Ang problema, ayaw daw mag-release. Mag-release man din, 5,000 pesos lang. Nakabayad na siya more than ilan yun? 1 year? Nagbibigay siya ng about 16,000 pesos. Oh, nakabayad na siya ng about 200,000. No? Nung nagka-pandemic, gusto niya mag-withdraw kasi parang BUL. Diba? Nasa stock market daw tayo yung portion. So, kahit gusto niya mag-withdraw, hindi siya maka-withdraw. Bibigyan mo siya ng withdrawal, 5,000 pesos lang. Ang hindi maganda po, 3 months siyang nag-lapse. After 3 months nag-lapse, forfeited din yung kanyang plano. Diba? Yan. So, kailangan natin mga kaibigan, mga kabaro, is yung goal muna. Bakit natin gusto mag-invest? Para saan ba yan? Pang-retirement, pang-healthcare, pang-graduation ng bata, pang-pagawa ng bahay, pambili ng kotse, pambakasyon, yun. So, magseset tayo ng time frame, no? Pag nag-i-invest tayo, dapat tayo is long term para ma-maximize natin yung return, no? Kagaya nun, 1 year lang, gusto niyang i-withdraw. Ang problema, bagsak yung market during pandemic. Hindi niya talaga mawi-withdraw. O makapag-withdraw man siya, talo siya. Okay? So, mag-set po tayo ng goal, no? Kung mag-i-invest tayo, kung para saan ba yan. Para hindi tayo ma-tempt na withdrawin yan. And another thing, mga kaibigan, mga kabaro, mga taktik, yung ilalagay po natin sa investment, yung pera na hindi natin kailangan. Ano ibig ko sabihin pera na hindi natin kailangan? Yung sobra sa sobra, yung sobra sa emergency fund, no? Na hindi mo kailangan na pagka wala kang panggatas, withdrawin mo. Okay? Wala kang pambili ng gulong na sasakyan, kukunin mo. No, yun po yun. Yung advice sa akin ng bank manager. Ang ilalagay mo rito sa UITF is yung pera na handa kang mawala. Medyo nagulat ako noon eh. No, nung sinabi sa akin ganun. Pero nung naka-attend ako ng seminar ng IMG, doon ko nalaman, yung pala yung ibig sabihin ng bank manager, na yung i-invest mo, yung handa kang mawala. Ibig sabihin, kalimutan mo siya for 20, 30 years. After 30 years, tsaka mo siya balikan. No, na malaki na siya. No, parang nagtanim ka ng puno ng mangga. Okay? Diligan mo, pag malaki na, kahit pabayaan mo na lang, tutubo siya after 30 years, mamumunga na. Okay? Yun po yun. Okay? So, mag-set po tayo ng goals, no? Okay? Saan po namin ini-invest yung pera namin? Dalawang way po ang investing in Philippine stock market. Yung isa direct at yung isa is indirect. Okay? Ano po yung indirect? Yung indirect is yung mutual fund. Okay? Sa mutual fund, pasahero ka lang. No? May fund manager na magmamanage ng pera ninyo. No? Okay? Sa mutual funds po, manage po siya ng fund manager professionally, very liquid, diversified, low minimum investment requirement. No? Kagandahan dito sa IMG, zero, tawag po nito, hindi na po siya mababawasan ng manager's fee. Wala na pong ganon. Okay? Zero fund manager's fee. Yan. Very transparent kasi merong kang portal. Okay? Strong track record, safe and secured, gains are tax exempt. Yan po kagandahan sa mutual fund. Okay? So, sa mutual fund, ang kaganda nito, yung pera mo, pera ninyo,
sa mutual fund company, ibibili po ng fund manager ng hindi lang na isang stocks. No? Siguro mga 10 stocks ibibili nila. So, let's say bumili ng Jollibee, ng SM, di ba? So, pagpasok kaya kailangan pagka mutual fund investor, kakain ka sa Jollibee din. Kung kumakain ka rin naman sa labas, ha? Okay? O, sa bangko, BPI or BDO, di ba? So, kung nagpapatubo naman yung bangko mo, di tutubo ka rin. Kasi kung ini-invest naman sa BPI or BDO, sa bangko mo yung pera. Di ba? Pagpasok mo ng SM, di ba? Shareholder ka nun. Siguro isang price nun sa'yo. Di ba? Kasi naka-invest dun yung pera mo. Okay, so ito po example ng mga mutual fund company. Atram, Philequity, Sun Life, and Soldibo. Marami pa po. No, pwede nyo pong i-google. Example po sa Philequity, 1997. Ang NAV po, NAV asset value per unit before is about 1 piso lang. Way back 1997. Noong 2017, ang per share na po is 40 pesos. Imagine mo po lang, kung naglagay ka ng 100,000 way back 1997, magkano na po siya noong 2017? Kumita ka na po ng about 3.6 million. Yan yung ibig ko sabihin na long term. Okay? Ilang taon yan? 20 years? Tama? Okay? Sabi ba? 20 years. Diba? Hindi na masama. 100,000 mo kumita ng 3.6 million. Okay? So sa IMG, as low as 20 pesos, pwede ka po mag-add in kung tinatawag. No? Yan. Yung anak ko meron ito. Okay, meron din ako. Pero sa iba meron ako sa IMG, meron ako sa Philequity, meron ako sa Soldibo, iba-iba. Okay? So, here's how IMG can help you. We provide financial knowledge. Ito nga po yung financial literacy. And we provide platform to execute the knowledge, access to products, and benefits. Okay? And kalimutan ko, we provide the best business opportunity. Meron din po sa IMG. Okay? Ang IMG po para itong may suki card kung tinatawag no. Ang pagkakaiba lang, ang mabibili mo sa IMG is yung para sa future mo. No, hindi kagaya sa iba na sa pagpasok mo ng mall, ang mabibili mo is iba-iba. May pang grocery, may pang kusina, no? Sa IMG naman iba-iba din. Okay? Pag member ka ng IMG, ito po ang ma-avail mo. Maraming exclusive benefits. Okay? Nasa 63 po, no? Ang benefits kapag member ka ng IMG. Hindi ko na po isa-isahin at masyadong marami. 62, kinulang ng isa. Okay, 63 po yan. Okay, ito po yung sample portal, no? Okay, yung dashboard ko sa IMG. So, may Soldibo. Okay. Meron kang tinatawag ng pang final expense or burial. 50,000. Ang babayaran mo lang dyan is 500 pesos. Okay. May Neuracash, no? Instead of GCash, meron Neuracash. May Kaiser Medical, e-health card. Okay. Meron din pong auto program, no? Mas makakamura ka kung sa IMG mo i-avail yung kotse na gusto mo. Yan po. May health, may din, car insurance, which is makakamura ka rin kung sa IMG mo po i-avail yung car insurance. Okay? Meron din pong pre-accident, personal accident insurance, 100,000 po. Ang babayaran mo lang is about 500,000. Okay? Marami pa pong iba na pwede mong ma-avail sa IMG. So, ito po ang mga naka-affiliate na company sa IMG. Sa healthcare, life insurance, investment, realty, general insurance, allied financial services, and many more. Yan po. Kung gusto mo ng condo, yan, SMDC, pwede rin. Kung gusto mo mag-avail, mas mura po. No? Kung through IMG ka po, mag-avail ng mga yan.
Yan yung nagustuhan ko sa IMG. We help people save and invest, no? Kung bakit po kami nakakamura, no? Doon sa mga financial industry na yan, kasi naka-direct po kami. Kagaya na sinasabi ng iba, direct marketing. Okay? So, wala na po kami dinadaan ng agent. Kami na po ang mismo nag-aahente sa sarili namin. At the same time, kami rin po ang nag-enjoy ng incentives, no? Dahil ikaw na mismo nag-ahente sa sarili mo. Okay? So, bibigyan ka ng incentives ng IMG o ng kanyang company provider. Okay po? Yan po. So, next, yan po ang mga benefits, no? Question, meron po ang membership fee? Yes, of course, kagaya rin po ng iba. One-time membership po is 6,000 pesos, no? Ang 500 po dyan, automatic, papasok sa, ano yan, parang burial, 50,000. Yung 500 papasok sa accident insurance, worth 100,000. And yung 1,000 automatic po, may enroll kayo sa mutual fund. So that you can initiate automatic yung inyong mutual fund investment. Okay? Then yung 4,000, kaya po yan 6,000. Then, meron po siyang renewal fee for only 1,500 every December. Yan po is kung gagamitin ninyo yung tinatawag na business side or entrepreneurship. No? Kung gusto niyo pong mag-increase ng inyong cash flow, matutulungan din po kayo ng IMG. So, it's time for you to take action, mga kaibigan, mga kabaro, mga kataktik. You will always have an excuse not to save or invest. No matter what your excuse, one thing is for sure. You will get older next year. Tama? Your child will grow and enter college. You will eventually retire and stop making active income. Yan. No? So, hindi po habang buhay, malakas tayo. No? Kagaya nga ng mga kasabihan sa mga marino, ang marino, bawal magkasakit. No? Kasi pag ang marino nagkasakit, tapos na po yung career. Pag hindi na siya nakakapasa ng medical. Okay? So hanggat nakakapasa pa tayo ng medical, nakakapagtrabaho pa tayo, mag-save at mag-invest na po tayo. Okay? Thus, be prepared to the two E's in life. Remember the solution. Long-term care, insurance, and investment. Take action. Be financially educated. Ano po? Act on your financial needs. Make right choices po. Yun po. Okay, so sabihin nyo, sir, ang ganda naman ng mga sinabi nyo, kaya lang wala talaga yung perang pang-invest. No? Don't worry po. Sa IMG, tutulungan po namin kayo how to increase your cash flow. Okay? Just join lang po. Sa mga susunod na seminar, na mga workshop, ituturo namin sa inyo how to increase your cash flow. Okay? Expedite building a complete financial strategy. Ituturo po namin yan sa IMG. Okay? Change the things you do in your spare time. Okay? Ang kadalasan po, mga kaibigan, mga kabaro, mga kataktik, yung mga umaasenso, yung mga yumayaman, ang hindi po sila yumayaman doon sa oras na 9 to 5. Yumayaman yung iba umaasenso doon sa oras na 5 to 9. Yun yung mga spare time. Parang sa barko lang din, di ba? Hindi naman madadagdagan ng knowledge mo eh. Sa 9 to 5. Kasi ang gagawin mo niya, trabaho eh. Unless nandun ka sa vicinity, sa makina, no, sa engine room, na ang kasabay mo, mga engineer nagtatrabaho, yun, pwede yun. Pero pag sa kubierta, hindi. No? Kung gusto mo maging official, kailangan doble ang sipag mo. Masipag ka sa mga ngatok at masipag ka umakyat sa bridge o sa puwente para mag-aral. Yun ang ibig ko sabihin na kadalasan ang pag-asenso is working from 5 to 9. Yung extra time po natin. No? Huwag po natin sayangin yung extra time na natin. Use it to learn. Have multiple source of income.
Okay, so join IMG. Do the mission po. Help yourself, your family, and friends. Yun po, kaya ko sineshare to sa inyo ngayon eh. Kasi malaki na itulong sa akin ng IMG, mga kabaro, mga kataktik. Napakalaki po. Okay? Last na lang po, our life cycle. No? Okay? From 0, date of birth, up to 21 or 20, okay, nag-aaral po tayo. No? Pero ngayon, parang 22 na dahil nadagdagan pa ng dalawa ta. Okay? Nag-aaral tayo. Then, after graduation, to 60 years old, yan po yung ating tinatawag na productive years. Okay? Pagdating ng 60, alin sa dalawa pwede mangyari. You will fire your boss or your boss will fire you. Sa mga marino, common, your boss will fire you. No? Bakit? Aapektuhan ka na po yung tinatawag na age limit. Okay? Ano pa? Aapektuhan ka na ng medical result. Okay? Yan po. And 60 to 80, yan po yung retirement years natin. 80 lang po, no? Average na ginawa ko. Okay? Pagdating ng 80, BTL o back to Lord ka na yan. Tama po ba? Ang tanong, ilang taon na lang ang natitira sa productive years mo? Kung hindi ka pa kikilos. Diba? Ilang taon na lang. Okay? Magre-retire ka na. Okay? Kaya mo pa ba magtrabaho? Pagka minsan, mga kabaro, mga kataktik, may nakasama ako na engineer. Ano? Sa totoo lang, yung katawan niya, ayaw niya na magtrabaho eh. Ang problema yung isip niya. Sinasabi ng isip niya, kaya mo pa magtrabaho. Kaya mo pa magtrabaho. No? Yan. Minsan ganon. Minsan sabi ng iba, pasado naman ako sa medical eh. Diba? Talo ko pa nga may mga mas bata eh. Ako, walang maraming tama eh. Diba? Yun po yun. Yung iba ayaw pa mag-retire. No? Pero yung katawan gusto na mag-retire. Yung isip ayaw pa mag-retire. Pero yung katawan gusto na mag-retire. No? Ang hindi maganda doon sa isang nakasama ko, kaya ayaw niya pang mag-retire kasi yung kanyang anak is suma. No? Ano po yung suma? Nagulat ako eh. Sabi ko nga sa kanya, suma pala yung anak mo, di dapat mag-enjoy ka na, mag-retire ka na. Sabi niya sa akin, nanalangkot ako, no? Nung sinagot niya ako na, suma yung anak ko eh. Ano yun? Sumasyam na taon sa college. Magsasampu na nga eh. No? Yun lang ang hindi maganda. No? Nag 9 years, palipat-lipat ng kurso yung anak niya. That's why, gusto man niya mag-retire, hindi niya magawa. Kasi yung anak niya hindi pa-graduate. Now, I wish hindi mangyari sa atin yan, mga kabaro, mga kaktik. Okay? Kung mangyari man sa atin yan, sana prepared na tayo sa retirement years natin. Okay? Senior citizen survey in the Philippines. Only 2% achieve financial freedom. 98% financially broke. I wish nung kayo makakasama sa 2%. No? Wag sa 98% na senior citizen. Ano po? Yan po. Isang example ng mga dating may kita o abundant pero pagtanda wala na. No? Sila po yung mga lumapit sa mga TV station, no? Mga charity TV station nung sila ay nagsipagtandaan na. Kahit gaano kaganda ang trabaho mo ngayon at kahit gaano kalaki ang kinikita mo ngayon, kung wala kang backup plan, magiging alaala na lang yan. No? Sabi nga sa mga marino, magiging golden memories. Ano po? Yan po. Okay? So, the best way to get something done is to begin. Mga kabaro, mga kataktik. Financial independence is not a dream. It is a decision. Okay po? Ayan. So, it's up to you to decide. No? I wish mag-decide na kayo. Okay? So, since pinanood nyo itong video natin, simula hanggang katapusan,
meron po kayong bonus mga kaibigan, mga kabaro, mga kataktik. 100% free. Yung pong aming campaign and protect, yung free 20,000 personal accident insurance. Free po yan ha. Mag-send lang po kayo sa akin ng email ninyo and contact number. Okay? And then, check niyo po yung email address ninyo. And then, replyan niyo po yun. And after po nun, ibabalik na kagad sa inyo nung Manila Bankers yung 20,000 personal accident insurance. Free po yun, mga kabaro, mga kataktik. Okay? So, yun lang po. I wish, mga kaibigan, mga kabaro, mga kataktik, nakapag-share po ako sa inyo ng panibago o maganda kaalaman about finances, no? Kung sa tingin ninyo, mga kaibigan, mga kabaro, mga kataktik, ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa ating mga kabaro at sa lahat, baka naman pwede makahingi ng likes. Ganoon rin po, paki-share na rin po at paki-subscribe na rin po, no? Para sa mga bagong update natin na video. Okay? So, yun lang po. God bless. May your dreams come true. Thank you po and good day.